na yung emotion natin ay na-touch, but mga kapatid, ang worship is more than just our emotions. Naandyan pa kayo? Okay? Kaya nga, sa Wednesday, bumalik kayo. Okay? Kung wala tayong speaker, ako yung magpipreach, and we will talk about music this Wednesday. So, ang Israel, ginaya nila yung paraan ng sanlibutan. Ginaya nila. Yung mga Philistines, sinakay nila sa ark, sinakay nila sa karuwahe, yung ark. Tapos, meron lang nagbabantay. Meron lang si Ahayo doon sa unahan, tapos si Uza naman doon sa likod. Pero mga kapatid, kapag hindi natin sinunod yung specific instructions ng Panginoon, magdadala yan ng imbalance, instability sa ating buhay. At maraming Kristiyano, okay, unstable, maraming Kristiyano, sinusuway ang salita ng Diyos dahil double-minded. Anong ibig sabihin ng double-minded? Okay? Iniisip nila, maglilingkod ako sa Diyos, pero paglilingkuran ko din yung sarili ko. I will live for God, but I will also live for myself. And sometimes I will live for the world. Kapag kasama ko yung mga kabarkada ko, I will live for my girlfriend. Di ba? Okay? Okay? Kung lalaki ka, mas nakakahiya kapag boyfriend. Di ba? Pero hindi. You must live for the Lord. You must live for the Lord. Sabi doon sa Matthew chapter 6 verse 24. Matthew chapter 6, open your Bibles. Kung may mga Bibles kayo na hawak, open your Bible. Diyan mo makita. Huwag niyo buksan yung cellphone ninyo. Makikita niyo yung message ng kaibigan mo. Makikita mo yung message sa group chat. At hindi ka na makapag-focus sa message. Matthew chapter 6 verse 24. Ano sabi diyan? No man can serve two masters. Hindi ka pwede maglingkod sa dalawang master. Kapag ikaw ay employed sa isang company, hindi ka pwedeng mag-apply sa isang panibagong company. May breach of contract dyan. Nakukuha niyo yun? Di ba? Okay? No man can serve two masters. Kung ganyan sa corporate world, sa secular world, and how much more sa spiritual life ng isang believer, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Hindi pa pwede na, Lord, paglilingkuran kita ngayon, ha? Tapos mamaya, ang pinaglilingkuran mo, yung sarili mo na. Ang pinaglilingkuran mo, yung kamunduhan. Anong sabi ng James chapter 1 verse 8? A double-minded man is unstable in all his ways. Kaya ano nangyayari? Sa mga Christians, nalulus natin yung joy. Wala tayong joy sa ating life. Kaya nga, anong nangyari nung hinawakan ni Uza? Okay? Anong nangyari nung hinawakan ni Uza? Makikita natin yung first point. Okay, doon na tayo sa first point. Nalimutan kong banggitin eh. Okay? Israel's approach. Bakit tubig yan? Hindi naman ark ni Noah. Okay? Bakit tubig? Hindi ark ni Noah yan, ha? Okay? Okay? Sige, pakipalitan na lang, ha? Salamat. Okay? Baka may dinosaur pang lumitaw dyan, eh. Okay? When the ark of the covenant moves in. So, point number 1, Israel's approach. Makita natin dito yung approach ng Israel para sa isang bagay na trinato ng Panginoon na holy. Okay? Paano natin tinatrato ang mga holy things? How do we treat this body? Sabi nga doon sa Corinthians, this body is the temple of the Holy Ghost. Okay? This body, this physical body, yes, ang ating soul, yan ay saved na. But this body must be also separated, set apart for the Lord Jesus Christ. Dapat yung katawan natin, ito ay pinapabanal ng Panginoon. Hindi ito ginagamit sa kung anumang karumihan. Why? It is the temple of the Holy Spirit. Okay? Trinato nila na parang common thing lang itong ark ng Panginoon. So, ano nangyari? Nung hinawakan ni Uza, because of their naniniwala ba kayo may wrong mistake? Wrong na mistake pa, ano? Okay? Because of their error,
hindi nila kinonsulta ang salita ng Diyos eh. Okay? Kung bubuksan niyo yung Bibles niyo sa Deuteronomy, buksan niyo yung Bibles niyo ha. Kasi si King David siya ang nag-initiate nitong pagdala ng ark mula doon sa bahay ni Abinadab papunta sa Jerusalem. So, tignan nyo sa Deuteronomy chapter 17 verse 18. May specific command ang Panginoon para sa magiging king ng Israel. Kailangan ang isang hari sumasangguni sa salita ng Diyos, dun sa law, dun sa Torah nila. Okay? Verse 18, Deuteronomy 17:18. Itong sabi dito, "And it shall be when he sitteth upon the throne of his kingdom," referring to the future kings of Israel, "that he shall write him a copy of this law in a book out of that which is before the priests, the Levites. And it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life, that he may learn to fear the Lord his God." Respetuhin niya ang Diyos because God is a holy God, to keep all the words of this law and these statutes to do them. Para masunod niya ang salita ng Panginoon. Verse 20, "That his heart be not lifted up above his brethren, and that he turn not aside from the commandment to the right hand or to the left, to the end that he may prolong his days in his kingdom, he and his children in the midst of Israel." May command ng Panginoon para sa mga kings. They need to read the Word of God. Kailangan, alam nila, sasangguni sila sa salita ng Diyos para sa kanilang mga gagawing decisions. Why? Because the law of the Lord is perfect. The law of the Lord is pure. Okay? So, makita natin mga kapatid, nung sumuway ang Israel, okay, pinapangunahan sila ni David, kaya nga sa mga leaders, sa tahanan, sa church, sa mga Sunday school teachers, may mga leaders. Okay? We need to be careful paano natin i-lead ang mga tao under us, yung mga tao na inilagay ng Panginoon under our authority. Okay? Kapag sumuway tayo sa Panginoon, anong nangyari? Nagre-rejoice sila. They were excited. They were celebrating dahil dadalhin nila yung ark. Pero nung hinawakan ni Uzzah, and then God struck Uzzah and Uzzah died, ano nangyari? Lahat ng mga tao nagulat. Yung tutugtog ng trumpet, hindi na nakatugtog. Ano? Nung kanina, nauuna yung mga trumpet eh. Kanina umaga pa yung mga yan, nauuna. Onting-onti na lang. Okay? Pero biglang tumigil yung tunog ng musika dahil merong isang lalaki naging casualty dahil hindi nila sinunod ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, God takes His word seriously. Okay? May command din ng Panginoon patungkol dyan eh. Okay? Tingnan natin. Okay? Bakit pinatay ng Panginoon itong si Uzzah? Maganda naman yung hangarin niya. Yan na nga yung nagiging mali eh. Okay? Bakit? Sasabihin, halimbawa, okay? Sa atin dito, hindi tayo gumagamit ng drums. Okay? Hindi tayo gumagamit ng drums, okay? Sa pag-worship natin. So, sabi ng iba, bakit bawal mag-drums? Okay? Kasi, kung yung sagot dyan, iba yung binibigay na espiritu nung drums eh. Yung beat nung drums, okay? Iba yung spirit na ini-invite. Hindi yung Holy Spirit. Bakit? Diba pag may mga drums, anong natural na reaction ng katawan pag merong drums? Kasi yung mga drums, doon yan sa mga offbeat eh. Okay? Meron tinatawag na strong beats. Okay? So kapag 4/4 yung time signature, mag-music theory tayo muna, no? Okay? Ang strong beat sa 4/4, 1, 2, 3, 4. Diba? Pero sa rock music, okay? Sa worldly kind of music, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O, di ba? Tingnan nyo, mga ganun na to. Ikaw, ha? Di ba?
Ano yung nilalabas niya? Okay? Kasi ang body natin nagre-respond sa music. Kaya nga yung mga bata, di ba? Yung mga bata pag nakakarinig ng music, kahit na Cocomelon 'yan o kay Teacher Rachel, di ba? Yung mga bata, gumaganyan sila, nagre-respond ang bodies nila dun sa music. At ganun din ang ginagawa ng rock music. At sinasabi nila, hindi naman mahalaga yun, ang mahalaga yung puso. Tama naman yung motibo ko. Hindi lang yung motive ang mahalaga, the method is also looked upon by the Lord. Naunawaan? Okay? Now, kung yan ang kanilang preference, wala akong magagawa. Hindi ko papakialaman yung ibang mga churches. But tayo dito, we will keep the sanctity of worship. Amen? Okay? Kaya sa mga susunod na henerasyon, okay, kung wala na ako at nag-drums kayo, mumultuhin ko kayo, ha? Okay? We will not use that. Hindi natin gagamitin yan para sa worship. So, bakit pinatay itong si Uza? Tama ang motibo niya. Tignan natin, Numbers chapter 4, verses 4 to 6. Sino lang ba dapat ang bubuhat ng ark? Lalagay ba sa karwahe? Tignan nyo sa Numbers chapter 4, verses 4 to 6. Okay? Sino bang bubuhat niyan? Tignan natin, Numbers chapter 4, verses 4 to 6. Ano sabi dito? This shall be the service of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation about the most holy things. And when the camp setteth forward, kapag sila'y lilipat na ng lugar, Aaron shall come and his sons, and they shall take down the covering veil and cover the ark of testimony with it, and shall put thereon the covering of badger skins, and shall spread over it a cloth wholly of blue, and shall put it in the staves thereof. Ang ark dapat naka-cover. Okay? Dapat naka-cover. Yung pinaka-last covering is the covering of blue. Numbers chapter 7, verse 9. Ano sabi ng Numbers 7, verse 9? But unto the sons of Kohath he gave none, because the service of the sanctuary belonging unto them was that they should bear upon their shoulders. So yung Ark of the Covenant, pag natakpan na yan, ang nakalitaw na lang yung mga hawakan. Kasi isasampayan sa balikat nung mga Kohathites. So yung Kohathites ang may responsibility na bumuhat. Kinakailangan dalhin yan, carried upon the shoulders. Okay? Sana na-imagine nyo yung sitwasyon dito. 4 na kalalakihan. Okay? They will carry that ark. And then Exodus chapter 25 verse 14. And thou shalt put the staves into the rings by the sides of the ark. So merong linulusutan yung poles para mabuhat nila, that the ark may be borne with them. And the staves shall be in the rings of the ark, they shall not be taken from it. Okay? So, hindi pwedeng makita yung ark, bubuhatin lang yan ng Kohathites. And in Numbers chapter 4 verse 15. Buksan yung Bibles nyo. May Bibles ba kayo? Numbers 4:15. Ano sabi sa Numbers chapter 4 verse 15? And when Aaron and his sons have made an end of covering the sanctuary and all the vessels of the sanctuary as the camp is to set forward, after that the sons of Kohath shall come to bear it. Bubuhatin na nila. But they shall not touch any holy thing. Even sila, yung mga Kohathites, they will not touch the ark. Yung hawakan lang. Lest they die. These things are the burden of the sons of Kohath in the tabernacle of the congregation. Pag humawak ang kahit na sino man dyan, mamamatay. So bakit namatay si Uza? Dahil may instruction ang Panginoon regarding the ark. Na-violate yon ni Uza, kaya siya namatay. Kailangan maunawaan natin, okay, na ang Panginoon, seryoso siya sa mga bagay na ito. And there are things that God is treating holy sa ating buhay. Kaya wag nating tratuhing common lang.
yung mga bagay na sinabi ng Panginoon na holy. At sabi ng Panginoon, be ye holy, for I am holy. Okay? So makita natin, kaya nangyari ito. Dahil hindi sumunod ang Israel. Si David bilang king, meron siyang naging pagkakamali. Hindi sumangguni sa salita ng Diyos. Kaya bawat desisyon na gagawin natin, kailangan tanungin natin sa Panginoon. Amen? Okay? Si David, yes, meron mga times na sumangguni siya. Itong pagkakataon na ito, hindi siya nag-ask sa Panginoon. Pero kinakailangan sumangguni tayo. Pagdating naman doon sa 1 Chronicles chapter 15, si David, itinama niya. Ang kagandahan kay David, nagre-repent siya. Inaamin niya, mali siya, tapos gagawin niya na yung tama. Okay? Mamaya, sa mga susunod na, mamaya siguro, mapupuntahan natin yung sa 1 Chronicles. Okay? So, makita natin yung approach. Okay? Sa mga bagay na ating ginagawa, sa ating buhay, merong tamang approach. Okay? And we must ask God for the right approach. Andiyan pa kayo? Ising pa ba kayo? Alas 5:09 pa lang naman. Number 2. Okay? Second, we will see David's apprehension dito. David's apprehension. Okay? Bakit nagkaroon ng fear? Bakit naging anxious? Bakit nagkaroon ng anxiety itong si David? Isipin mo ba naman siya yung nakaisip na gawin ito. Okay? Kumbaga, cargo niya yung nangyari dun kay Uza. So David, according sa verse number 8, and David was displeased. Why? Because pinakita ng Panginoon yung kanyang power, yung kanyang holiness. Now, mga kapatid, okay, huwag tayong magalit sa Diyos kapag may pagkakamali tayo. Okay? Tayo nagkamali, tapos Lord, ikaw kasi, sinisipan natin ang Diyos sa pagsuway natin, sinisipan natin sa pagkakamali natin. Okay? Huwag natin i-blame ang Panginoon kapag ang buhay natin ay hindi nag-fall apart. Okay? Dinispise natin yung instruction ng Panginoon. So may consequences. Anong sabi sa Galatians chapter 6, verses 7 and 8? Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. And then verse number 8, he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. Pag nag-sow tayo sa ating flesh, we will reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. So nais ng Panginoon na sundin natin ang kanyang salita. Andiyan pa tayo? Okay? Okay lang matulog kayo. Huwag lang kayo hihilik. Okay? Huwag tayong maging impatient. Huwag natin pangunahan ang Panginoon. Okay? So si David, meron siyang apprehension, natakot siya. Okay? Nagkaroon ng anxiety itong si David. Kaya itong si David, meron siyang ginawa Okay? Nag-contemplate itong si David. Ano ibig sabihin ng contemplate? Pag ubos na yung plato, contemplate. Yun. Pinag-isipan niya. Nag-reflect itong si David sa naging decision, sa action na kanyang ginawa. So, makikita natin sa 1 Chronicles 15, sumangguni na siya sa salita ng Diyos. Okay? So, kailangan i-prepare yung hearts, i-prepare yung mga Levites, yung mga Kohathites. Kailangan tama yung methods. Okay? So, merong ginawang preparation si David. Kaya, yung Ark of the Covenant, nagstay pa dun sa house ni Obed-Edom for 3 months. Okay? So si David, meron siyang apprehension. But mga kapatid, yung fears natin, yung anxieties natin, dalhin natin sa Panginoon. And let the Word of God dwell in our hearts. Let the Word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Yan yung sinasabi ng Colossians, chapter 3. Okay? So, mahalaga na kapag may ginawa tayong mali, itigil mo na, wag mo na ituloy. Hindi, ginawa ko na yung mali. Tutuloy ko na to. Delikado yan. Diba? Pag na-realize mong mali, mali ito. Lord, mali po ako. I am sorry. Tulungan niyo po akong maitama. Hello? Andiyan pa kayo? Hindi yung, nagkamali ako, pangangatawanan ko na to. Sige.
hanggang kamatayan. Maraming ganyan, maraming buhay ang nasayang dahil pinangatawanan na yung mali imbis na itama sa Panginoon. And number 3 and last. Bihira kayo. Okay? Number 3. Makita natin the ark's accommodation. The ark's accommodation. So walang magawa si David. Kinakailangan meron siyang paglagyan ng ark. Hindi niya pwedeng iwan lang kung saan-saan. So, merong isang malapit na paglalagyan. At kung ikaw si Obed-Edom, you are just minding your business. Ginagawa mo yung responsibilidad mo sa iyong family. Kasi itong si Obed-Edom, marami siyang anak, 8. Di ba? Sino dito, 8 kayong magkakapatid? 8, okay? Eh ngayon kasi hindi na umabot ng 8, no? Okay? Kung di lang nagpa-ligate si Sister Rachel, 8 sana. Okay? Pero para naman silang 8. Ano? Okay? Ako yung panganay, si Paul yung pangalawa, si Ruth, tsaka si Leia. Ano? Para na kaming 8 pag kumain. Okay? Busy itong si Obed-Edom. He was minding his own business. Tapos bigla na lang may kakatok. Kasi may mga soldiers si King David dito eh. Pag binasa natin yung sa 2 Samuel chapter 6 verse 1, 30,000 ito. Chosen men of Israel. Nagulat na lang si Obed-Edom, merong commotion doon sa labas ng bahay niya, and then merong kumatok. Sir, ano po yon? Meron kaming mahalagang business sa iyo. Pwede mo bang buksan ang bahay mo para sa Ark of the Covenant? Bakit ho? May namatay. Ha? Diba? Si David natakot siyang dalhin eh. How much more itong si Obed-Edom? Okay. Possible na meron din siyang apprehension. Ayaw din. Isipin mo ba naman, dadalhin namin yung ark sa bahay mo. Dito magsistay hanggang, to be decided. Okay? Inform ka na lang namin kung kailan namin kukunin. Isipin mo yon, may namatay, tas dadalhin doon sa bahay niya. Pero, ano yung ginawa ni Obed-Edom dito? Verse 10. So David would not remove the ark of the Lord unto him into the city of David. But David carried it aside into the house of Obed-Edom the Gittite. Naalala nyo? Yung isang message natin? Yung Gittite, ang ibig sabihin niyan, siya ay galing sa Gath. Okay? So, itong si Obed-Edom, parehas siya si Itay. Naalala niyo si Itay? Okay? Hindi si Inay, ha? Si Itay. He's also a Gittite. Okay? From Gath. Itong si Obed-Edom, the Gittite from Gath, binuksan ang kanyang tahanan para sa ark ng Panginoon. Yung mga tao, fearful sila. But si Obed-Edom, tinanggap. Verse 11, and the ark of the Lord continued in the house of Obed-Edom the Gittite 3 months, and the Lord blessed Obed-Edom and all his household. Okay? So, yung pangalan niyang Obed, servant, naging totoo talaga sa buhay niya. Okay? And this is a picture of a person opening his heart, his life, para pumasok ang Panginoon sa kanyang buhay. Okay? Kaya sa hapong ito, kung ikaw hindi mo pa ginawa yung decision na nilagay mo yung faith mo kay Jesus Christ, at hindi mo pa siya tinanggap bilang iyong Savior, tanggapin mo siya. He is knocking at the door of your heart. At nais niyang pumasok sa buhay mo, bibigyan kanya ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan at babaguhin niya ang iyong buhay. Huwag mo isipin na, Pastor, babaguhin ko muna yung buhay ko bago ko papapasukin si Kristo. Mali. Hindi mo kayang baguhin ang buhay, ang puso mo. Si Kristo lang ang makapagpapabago ng iyong buhay. Okay? Alam na mga naligtas yan. Naaalala mo, simula nung araw na ikaw ay naligtas,
ng Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon sa buhay mo, ha? Di ba? May pagbabago eh. Amen? May pagbabago. Yung dating palamura, okay? Palakanta na ng mga hymns. Amen? Okay? Yung dating naninigarilyo, ano nang ginagawa? Okay? Bumibili na lang ng snowber at binibigay. Pag binigyan ko kayo ng snowber, huwag kayong ma-offend. Ibig sabihin niya, mabaho ang hininga nyo. Okay? Okay? Ba? So, ginagamit na yung salapi. Magkano yung sigarilyo, Brad? Alam mo ha. Alam mo ha. Di ba? Imbis na pambili ng sigarilyo, binibigay sa misyon. Binibigay sa building. At mamaya, pag nag-business meeting tayo, may part dun sa sasakyan. Amen? Ha? Tama raw, ano ba yun? Tama raw Hilux, hindi na pala FX. Ano? Okay? Okay? May part sa gawain ng Panginoon. Yung dating puspos ng alak, ngayon puspos na ng banal na espiritu. Amen? Okay? May awit nga dyan eh. Di ba? The songs I used to sing, I sing them no more. The songs I used to sing, I sing them no more. The songs I used to sing, I sing them no more. There's a great change since I was born again. Di ba? Okay? The miniskirt I wear them sometimes. Oh, di ba? Di ba? Sometimes na lang. Okay? The things you used to wear, the places you used to go, hindi ka na pumupunta doon sa mga dating pinupuntahan mo. Okay? Yung mga dating pinapanood mo, hindi mo na pinapanood yun. Why? There's a great change that happened in our lives. Amen? Amen? Kapag naligtas ka, mayroong pagbabago. Okay? Hindi yan artificial na pagbabago. Amen? Yan ay genuine change sa buhay ng isang naligtas. Si Obed-Edom, winelcome niya ang presensya ng Panginoon sa buhay niya. Okay? So, makita natin dito, mga kapatid, na sa buhay natin, pag naligtas ka na, iba yung ginagawa ng presence ng Diyos sa buhay natin. Okay? Walang tao na na-encounter ang Panginoon at naniwala sa Panginoon na bumalik sa dati niyang buhay. Naalala niyo yung Gadarene maniac? Okay? Sinapian siya ng legion. Gano'ng kadami yun? 3,000 to 6,000 na mga diablo. Isipin niyo yon, 6,000 na diablo ang sumapi. Pero nakakilala sa Panginoon. Okay? Pagkatapos palayasin ng Panginoon yung masamang espiritu, okay? Nandun yung lalaki, yung Gadarene maniac before, okay? Hindi na siya maniac ngayon, okay? He is now a disciple of Jesus Christ. Nakaupo siya sa paanan ni Jesus Christ. Dati wala siyang saplot, pero ngayon meron na siyang saplot. Dati siya ay nagwawala, pero ngayon nakaupo siya attentively listening to Jesus Christ. He is a disciple of Jesus Christ. At sabi ng Bible, in his right mind. Kapag naligtas ka, babaguhin ng Panginoon ang isip mo. Amen? Okay? May mga baluktot tayong kaisipan, pero ang Panginoon, siya ang tutuwid doon sa mga baluktot na yan. Kaya pag naligtas ang isang tao, pag si Jesus Christ ay pumasok sa buhay mo, then there will be a great change. And dito natin makikita yung reality ng Lamentations chapter 3, verses 22 and 23. Anong sabi dyan? Paki-flash sa screen. Pakibuksan sa inyong mga Bibles. Lamentations chapter 3, verses 22 and 23. Anong sabi dito mga kapatid? Yung ark na kinatakutan ni David. Yung ark na naging dahilan para si Uzzah ay mamatay on the spot nung hinawakan niya. Well, it is the same ark na nagdala ng blessing sa house ni Obed-Edom. At sabi dyan sa Lamentations 3:22 and 23, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Kinakahabagan tayo ng Panginoon. Isipin niyo yan. Sa dami-dami ng mga
ng mga kasalanan, ng mga katigasan ng ulo natin, we are not consumed because of the mercy of God. Because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Tomorrow, you will wake up, okay? Hopefully, di ba? Bukas, inaasahan mo, gigising ka. At anong maaalala mo? Lord, salamat po, buhay pa ako. It is only by your grace, your mercy, your faithfulness na nagising ako. Okay? Salamat tayo sa Panginoon. Kaya, ang question ko ngayon sa ating lahat, is the Lord welcome in your home or in your life? Welcome ba ang Panginoon? Marahil, ikaw'y ligtas, pero ginawa mo, pinalayas mo ng Panginoon. Yun yung case dun sa Revelation eh. Tingnan nyo sa Revelation, chapter 3. Okay? Alam nyo, yung isang church dito, sa Revelation, chapter 3, yung church ng mga Laodiceans, di ba? Ang Panginoon, nasa labas na ng church, pinaalis na nila. Inisip nila na, Panginoon, kaya na namin to. Kaya namin gawin ang ministry nang wala ka. Pero hindi, we cannot do the ministry. We cannot continue as a church without the Lord Jesus Christ. Kaya nga anong sabi sa Revelation 3:20? Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Ang konteksto nito mga kapatid, ligtas ito kausap ng Panginoon. Pero nasa labas ang Panginoon. Initsipwera ang Panginoon. Welcome pa ba ang Panginoon sa ating buhay? O kung ikaw man ay hindi pa ligtas, nais mo bang papasukin ang Panginoon sa buhay mo? At i-welcome siya sa buhay mo upang ikaw ay maligtas at mabago ang iyong buhay. Ano sabi sa Colossians chapter 3 verse 16? Last two verses. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Okay? Yan yung ibig sabihin ng yung ginawa ni Obed-Edom na tinanggap niya ang word of God. Okay? Hinayaan niyang mag-dwell ang ark sa kanyang bahay for 3 months. At mga kapatid, kung ang salita ng Diyos ay magiging at home sa ating mga puso, then we will experience God's presence and yung blessings ng Panginoon sa atin. Okay? Nagkaroon ng temporal blessings kasi 3 months lang eh. Pero alam nyo, hindi natapos doon. Sa mga susunod na mensahe natin, makikita natin. Si Obed-Edom, hindi siya nakontento lang na 3 months lang siyang maka-experience ng presensya ng Panginoon. Mga kapatid, naglingkod itong si Obed-Edom sa Panginoon. Naglingkod siya doon sa tabernacle, doon sa Jerusalem. Naglingkod siya. At yung mga susunod na henerasyon sa kanilang pamilya, naglingkod sa Panginoon. And last verse, Ephesians chapter 3 verse 17. Ephesians chapter 3 verse 17. Ano sabi dito ng salita ng Diyos? That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love. Ano sabi dyan? Ano yung kasunod dyan? Ephesians chapter 3, verse 18. That may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Ang presensya ba ng Panginoon ay nasa buhay mo na? Welcome ba ang Panginoon sa buhay natin? Nasa puso mo na ba si Jesus Christ?